kamukha nung siraan ka ng siraan lang. Isipin mo, nung araw ng linggo, umuulan. Nung nakarang Sunday lang, Sunday, umuulan. Nagtatrabaho tayo. Dumaan yung DWNE. Kinunan yung daan ng temporary market. Sinabi, sira-sira. At in-interview yung mga illegal stall owner doon na tatanggalin lahat yun ang hirap. Ginagawa natin, di mo lang pinakita na ginagawa. Pwede natin pakita ngayon araw ng linggo, July 13, gumagawa tayo. Nagpalabas ng Facebook ngayon. Nung magpalabas sa Facebook, siyempre, ang alam ng tao, nahihirapan nga silang dumaan doon, na hindi man lang nila naiintindihan na yung dinadaanan nila, dinadaanan ng truck na malalaki na mga batot buhangin na pinagkakakitaan ng malaki ng lalawigan ng Nueva Ecija na hindi naman pumapasok sa kaban ng bayan ng Nueva Ecija. So, yun nga sa kaban sa Ingat Yaman, do sa Treasurer's Office ng Nueva Ecija. Isipin mo, yan lalaki ng mga truck na yan, Sus Mariosep. Ba't di masisira kahit na simentadong daan yan? Puro batot buhangin ng laman yan. Umulan, umaraw. Tsaka Dadaan doon sa San Isidro. Tsaka Congressman Jay, bakit yung mga tindera ang kanilang i-interviewin doon sa pagkasira ng karsada? Mga stalls lang na maliliit yun, masisira ba yung karsada doon? At saka, sa nakita natin na yan, nalalaki ng karsada at truck na yan, talagang sisirain yung kalsadang patungo sa temporary market na yan. Ipakita man ni Francis yung July 13. July 13 na nag-aayos tayo. Kita mo yung panloloko sa Facebook. Kitang-kita yung panloloko sa Facebook. Pagka pinakita ni Francis yung July 13 na tayo yung nag-aayos, habang inaayos natin, sinisiraan tayo. July 13, Sunday, nasa Okbo. July 13. Inaayos natin Dumaan ang mga loko, in-interview itong mga bugok na naglagay ng mga permanenteng illegal na stall na yan, na pinatatanggal na lahat yan, tanggalin na yan. Kaya nga, sila ang nakakagulo niyan Sipin mo, inaayos natin, pagkatapos sisiraan ka. Araw-araw sira. Anong kalokohan to? We are repairing the road, and at the same time, they are watching our every move just so that they may say something bad about our administration. Yan po bang mga truck na yan, Congressman Jay, saan patungo? Saan po ba dadalhin yung bato? Sa proyekto po ba o sa pribadong... Hindi. Pumupunta yan ng Bulacan, ng Manila. Pumupunta yan ng kung saan-saan. So, hindi nakikinabang ang lalawigan ng Nueva Ecija sa mga batong yan? Hindi. Yung singilin, hindi naman talaga nila pinapapasok yung halaga ng singilin. Yan. Kaya nga lahat ng mga truck na yan, kinakukunan natin ng pinakukunan natin pati yung kanilang mga plate number. Dahil kasi pag hindi natin pa nakuha ng plate number ng mga nagdadaan ng mga truck na yan, araw pa ata yung mukha ng mga umali ayaw pang patanggal. Congressman Jay, may hangover pa. Congressman Jay, bakit po kaya kayo sinisiraan? Kaaga pa po yata. Takot Hindi. Laki ng takot Hindi lang sinisiraan, hinahabla pa nga Nakakatakot yun nga hirap ba't di sila gumawa ng maayos nung araw? Pagkatapos,
sisiraan nila yung taong gumagawa, yung pamilyang gumagawa. Wala namang ginawang matino yung mga yan eh. Kundi pagkagalitin yung mga tiga-kabanatuan. Mali. Kaya tayong mga tiga-kabanatuan, magsama-sama po tayo. Huwag po kayong basta-basta nakikinig doon sa mga yan. Pakiusap lang naman po sa inyo yan. Pero sa botohan po, hindi naman kami nag-ano eh. Pero pagka sa ganitong bagay, kailangan natin na talaga na malaman nyo yung katotohanan. Yung katotohanan, umuulan kagabi. Ang daming truck na nagdadaan. Parang titino yung kali na yan. Yan, sa bangad yan. Kita. Napakarami yung truck na nagdadaan. Diyos ko. Sinisira po nila yung kali. Pagkatapos magagalit po kayo sa amin. Sasabihin ng mga book na yan sa Facebook na tayo sumisira. Tingnan nyo. Gawa ng gawa, ika. Kaya nga dapat si Sydney kumantan eh. Mga ilang... Dumating na ba si Sydney? Hindi pa po, POJ. Mga ilang tons po ba yung mga truck na dumadaan po na yan? Nasa 80, Doc Nino. 80. Yung ganong kalaki eh. Yan, laki na yan. 120 toneladas yan. Ang kalsada natin, Yan. Engineer Arnold, ang kapasidad, Hanggang 40 lang. ano yun, national yun, national standard yun. Talagang sisirain talaga yung mga kalsada natin. Talaga. Kaya sa buwan lalaki sa na yan. Gabaldon, pinaayos ni Ria yung Gabaldon, pagyayari ng landot noon na. Buwan sa Gabaldon, Laor, Bungabong, sandali lang, sira ang daan. Sandali lang, sira ang daan. Pinaayos ni Ria lahat ng mga kali na yan at lahat nangihinayang. Kami, yung salupungan, wala na yun. For repair lahat yun. Yung mga tulay na maliliit, ilan Arnold ang kapasidad lang ng tulay na maliliit na mga 30 metros, 45 metros. Ang capacity lang, boss, no, nasa 30 hanggang 40 tons capacity lang pag maliliit na tulay. Paano, Engineer Arnold, yung tulay na ginawa natin sa Cabo, nakararaan ba sila ron? Doon sila dumadaan. Dumadaan sila. Dumadaan. Dumadaan doon dahil kasi ang ginawa nating disenyo ron, pang 80 toneladas. Opo, bakal po yun. Yun sa Cabo. Ayan kita mo nga yan. Transit mixer, dead weight yun. Takata ni Jerry Santiago yun eh. Kaya nga makikita po yun, yung hirap. Ang hirap naman sa ating mga Pilipino, pwede naman natin gamitin talaga itong matandang tulay. Pero ang dapat dumaan dyan, puro kotse lang, di ba Arnold? Paliwanag mo nga. Opo. Paliwanag mo nga, Arnold. Yung po kasing lumang tulay natin doon sa Cabo, hindi na po siya kayang mag-sustain pa ng mabibigat na load po hanggang 5 to 10 tons capacity na lang po ang kaya niyan dalhin dahil sa tatandaan na po nung tulay. Kotse tsaka SUV. Mga SUV. Hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. At hindi na po siya po pwedeng padaanan sa malalaking truck dahil babagsak na siya. Paano, Arnold, yung lumang tulay natin sa Valdepuente? Yun naman sa Valdepuente na retrofit naman na yun. Hindi lang naman minsan yata na retrofit yung lumang tuloy sa Valdepuente. Kaya dati nakakapagdaan pa hanggang 30 to 40 tons capacity nakalagay dun sa gilid nung tulay eh. Nabasa ko yung nakalagay dun sa maximum load capacity niya. 38 yata yung nakita ko dun na load capacity. Engineer Arnold, nag-meeting kami kahapon, nakausap namin yung DPWH. Ipinaliwanag ng DPWH kung tutuusin yung mga kalsada natin sa Pilipinas na specification, mas mataas yung kanyang rating kumpara sa Japan at doon sa ibang mga bansa. 13.5 per axle yung ating kalsada. Yung sa Japan parang 10 lang at doon sa ibang bansa 11. Ang isang malaking dahilan kung bakit
bakit meron tayong paniniwala na bakit yung sa Japan matibay yung kalsada nila, sa Amerika matibay yung kalsada. Yun ay dahil meron silang mga control do sa overloading. Na yung kalsada nila, kung 10 lang ang rating niyan per axle, yun lang ang dadaan ng mga sasakyan. Ang problema natin dito sa Cabanatuan, kaya ang bilis masira ng ating mga kalsada dahil sobrang bibigat yung mga sasakyan na dumadaan. Yun yung isang problema na kinakaharap ng Cabanatuan. Ang dami kasing dumadaan doon sa kanyang mga pinagawang kalsada na overloaded. Kaya pinag-aaralan yun ngayon ng city government kung paano re-remedyohan. Ilan ba ang quarry sa Nueva Ecija? Kung bibilangin mo yung doon sa issue, 205 yung na-issuehan na quarry permit Ilan ng probinsya na dapat nag-issue nun o di 205 yun. Bukod pa dun sa mga kubuha talaga ng lehitimong quarry ng DENR certificate. So nasa 300 siguro. Ilan ba ang dump truck ng isang quarry? Yun ang hindi ko kabisado, pero Sa pagpalagay natin para kumita ka siguro hindi bababa sa 10 truck dapat ang pinatatakbo mo. so 205 times 10. So ganun kadaming truck ang dumadaan sa kalsada araw-araw na overloaded. Oo, Doc Nino. At saka kapag kagabi nakita po ninyo yung mga truck na matataas yung kargahan sa gilid. Extension extension. Ano po, ang laman po nun ay kung hindi gravel and sand, mga boulders, yung mga malalaking bato. Kaya maaawa ka talaga doon sa kalsada natin alam natin na pera ng mamamayan yung ginamit doon. Pagkatapos dadaanan ng mga tao na alam mo rin naman na yung profit nila ang kanilang iniisip, hindi yung kalsada ng Cabanatuan. Nakakalungkot po, bakit naman sa gabi iniimbita ko kay lahat, gusto nyo umistambay kayo doon sa 7-Eleven sa crossing po ng Mabini Extension sa Vergara Highway, yung Santa Arcadia area natin. Gabi-gabi po, makikita nyo yung parada ng mga truck na mapakabibigat ng mga karga na dumadaan doon sa ating Vergara Highway. Malulungkot po kayo pag nakita nyo dahil maririnig mo mismo yung ugong ng mga truck. Hirap na hirap yung makina ng truck para pagulungin yung kanyang sarili sa bigat ng kanyang karga. Actually, Doc Nino, yung kumapansin mo yung mga truck na dumadaan, kung ilan yung axle niya, halimbawa, 3 axle yung dumadaan na truck, pwera pa yung pangharapan. Yung kasing front axle niya, kaya lang kasi kumuulang yung bit-bit niya, ang kaya lang niyan dalhin is nasa 35 kN or around 3.5 tons. Pero kung mapapansin mo yung kadsunod na nasa likod, Nasa likod. bawat isang axle nun, kaya bumibit ng isang 145 kilonewton bawat isa. Kung 3 yon, 145. So, 14.5 tons ang equivalent ng isa. 3. Kung 4 pa siya, times 14.5 plus 3.5, yung nasa harapan. So, yung total tons na nadaan doon sa kalsada mo, kahit ano pa siya, karga niya, kahit ano karga, ibig sabihin, yun yung kaya niyang bitbitin. Pwera pa doon, yung pinakabigat ng truck mismo. Kaya tama sinabi ni Attorney Edwin kung ikukumpara natin sa ibang bansa na akala natin yung kalsada natin mas mataas pa pala sa standard sa ibang bansa. Pero Yes, Doc Nino. ang daling masira. Yun yung nagulat ako narinig ko doon sa meeting. Dahil sabi nga ng DPWH, ginagawa naman natin up to spec talaga yung mga kalsada natin Kaya lang, ang kaibahan, merong control doon sa ibang bansa with respect to overloading. Kung hindi man ito pagbabawal na outright, ito ay yung pagkolekta ng fees para doon sa overloading na ginagamit naman nila para ipang pondo doon sa rehabilitation and repair ng mga kalsada. So dito sa Pilipinas, dahil maluwag yung overloading law natin, walang pumapasok na pang repair and rehab ng kalsada. Kaya kung minsan nagtatagal ang kalsada natin, nasira. Kasi nga, iniintay natin yung pondo na national government ng depende sa budget ng ating bansa. Pero doon sa ibang bansa, meron talagang parang road users fee o depende doon sa bigat ng iyong sasakyan na idadaan. Kaya merong sariling pondo yung mga kalsada para ipa-repair ng mabilisan. So, mas maganda po para maintindihan ng ating mga televiewers yung regarding sa pagkasira ng ating kalsada na
yung kalsada po natin ay yung standard ang pagkakagawa. Tama, engineer? Tama. Kung mapapansin mo naman, Doc, ninyo, nung araw pa, nung wala pa naman ganyang malaking truck, yung mga kalsada, tumatagal naman talaga hanggang 15 to 20 years yung span ng kalsada. Nung nagdatingan na yung mga overloading na yan, 5 taon, swerte na pagka tumagal yung kalsada mo, pagka ganyan kalaki yung mga dumadaan. So kung titingnan po natin, ano, ito pong problema natin sa overloading, actually hindi lang siya problema ng LGU eh. Kumbaga ito po ay naging national issues na kasi hindi lang naman sa atin. Kagaya nung mga nangyari sa Cagayan ba yun, yung bumagsak na tulay. So a case din po yun ng overloaded. So marami po tayong nakitang tulay na nagbabaksakan dahil sa mga overloaded at truck na dumaan. At yun po ay nararanasan natin dito sa lungsod ng Cabanatuan. Tama. Kaya talagang isa siguro sa magandang solusyon dyan, ikuan na ano. Weighing station na talaga. Magkaroon na tayo ng control doon sa mga sasakyang malalaki na dumadaan. Talaga i-impose na natin yung kung ano man talaga yung limit ng mga kalsada natin at saka ng mga tulay, ayun talaga dapat yung ipatupad. Saka, Doc din yun, Engineer Arnold, magkokomento lang din ako doon sa nakaraang mga pagpunado sa kalsada natin sa Facebook kasi pagka sira-sira ang kalsada ganun. Ang panawagan ko lang po doon sa mga kababayan natin relax lang po kasi po tuloy nakaprograma po yung repair and rehabilitation ng kalsada natin. Hindi po tayo humihinto kasama po sa programa ng city government yan. Tuloy-tuloy po. Basta po mayroong problema yung kalsada at umabot naman sa City Hall, nakahanda po yung ating engineering para i-repair and i-rehabilitate yung kalsada. Hindi lang po kasi pwede na ora mismo nasira ngayon, ngayon din gagawin. Natural, merong konting period, 1-2 araw para makapag-mobilize yung ating engineering. Pero, hindi po pinababayaan yan dahil all year round, kasama po sa programa ng City Engineers Office, yung repair and rehab ng ating kalsada. Baka akala kasi ng ibang tao parang cellphone. Pagka nasira, dalhin mo sa mall, pag uwi mo, taggawa na. Oo, ano lang po, ganun. hinahon lang, kalma lang po. Konting kalma lang po. At kasama po yan. At umiikot po ang ating City Engineers Office. Kung nakita nyo po may sira na, pwede po kayo mag-text at ipipila po. Hindi rin naman po pwede na ora mismo ay yun na. Depende po doon sa gravity noong pagkasira. Kayo man po, kung nakapila kayo at bigla kayo sisingitan, ayaw nyo rin naman yun, di ba? So, meron din pong ibang mga proyekto na inaayos. Pero pagka medyo malala ang sira, uunahin po yun. Ang ano lang po na panawagan natin, konting hinahon, konting kalma lang po at aayusin po yan. Huwag po kayo mag-alala.